In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinhagang ito, dito may itutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam na dating ang lalaking ikakasal. Kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap ng aming mga ilawan. Sa ating lahat, tugon ng matatalino, mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papusukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa unang pagbasa sa Korinto, pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, ang talinghaga ng 10 dalaga. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapahayag ni Jesus ang talinghaga ng 10 dalaga na naglalarawan sa kahalagahan ng pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Ang 5 matatalinong dalaga na nagdala ng ekstrang langis para sa kanilang mga ilawan ay sumisimbolo sa mga taong laging handa, habang ang 5 hangal na dalaga na hindi nagbaon ng sapat na langis ay kumakatawan sa mga taong pabaya at hindi naghahanda. Ang pagdating ng lalaking ikakasal sa hating gabi ay isang malinaw na simbolismo ng hindi tiyak na oras ng muling pagdating ni Kristo. Ang mga matatalinong dalaga ay pumasok sa kasalan dahil sila ay handa, habang ang mga hangal na dalaga ay naiwan sa labas
dahil sa kanilang kawalan ng paghahanda. Ang talinghaga ay nag-aanyaya sa atin na patuloy na magiging handa at mapagbantay sa ating pananampalataya. Ang ating buhay ay isang mahabang paghahanda para sa araw na nakakaharap natin ang Diyos. Ang pagiging handa ay nangangahulugan mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Patuloy na magpapakasipag sa paggawa ng mabuti at palaging mayroong pananampalataya na nagbibigay sa atin ng liwanag sa mga oras ng kadiliman. Sa unang pagbasa sa 1 Korinto, ipinapaalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto ang sentral na mensahe ng krus ni Kristo sa kabila ng tila kahangalan para sa mga hindi naniniwala. Ang krus sa mga hindi naniwala ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ang mensahe ng krus ay salungat sa karunungan ng mundo. Subalit ito ang nagdadala ng tunay na kaligtasan sa mga nananalig. Bilang Romano Katoliko, tayo ay tinatawagan na maging matalino sa ating pamumuhay tulad ng mga matalinong dalaga sa talinhaga. Ang pagiging handa ay nangangahulugan magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos, pagsasabuhay ng pananampalataya sa araw-araw at pagiging mapagbantay sa ating mga desisyon at aksyon. Ang ating pananampalataya kay Kristo ay ipinakita sa pamamagitan ng krus, ay dapat magsilbing gabay at inspirasyon sa ating paghahanda sa kanyang muling pagdating. Sa ating araw-araw na pamumuhay, naway patuloy tayong magdala ng langis, ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal upang kahit kailanman dumating ang Panginoon, tayo ay laging handa at nakatakdang makapasok sa kanyang kaharian. Ang ating buhay ay isang paghahanda para sa walang hanggang kasalan sa langit. Kaya't naway lagi tayong magbantay at maging handa. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.